So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po nakapagbigay sa atin ng info galing sa dalawang magkahiwalay na source. At ang nakakatuwa pa dito, itong dalawang tao po na to, hindi po sila magkakilala. At makahiwalay pa sila na ahensya ng gobyerno. So siguro sa matagal na po nakafollow sa atin na alam nyo naman po no, na tayo po, medyo may makakakilala naman po tayo sa loob po ng executive branch, sa loob ng Malacanang. Mga kaibigan po natin yan matagal na. At syempre, marami din po tayong kaibigan sa loob po ng House sa Congress na nagbibigay din po ng info sa atin. No, di ba? Kaya nga nalaman namin na si Lagdang Mayo palpak in the first place eh. So, ayun nga po yung kwento. So ngayon, ang kwento ngayon natin dito mga kababayan, no, meron pong dalawang cabinet secretaries na appointee ni PBBM na hindi pa rin po natututo. Na sa kabila nga po ng ginawa ng ating presidente na courtesy resignation sa lahat po ng appointee o secretaries nga po ng ahensya nung last month, malamang alam niyo na yung kwento na yun, di ba? Na yung mga cabinet secretaries nga po ni PBBM, pinag-resign, yung mga maayos, binalik, at yung mga palpak, sinibak na po sa pwesto. So, syempre, alam naman po natin na meron dalawa pong matataas na pwesto po dyan na sinibak na po ni PBBM. Ito na nga po si Lagdameo at saka si Guevara. At yung iba pa ata, no? Mukhang may iba pa. So ngayon, after all mga kababayan ng pangyayari po na yun, kasi ang gusto po ng ating presidente ngayon, sa loob po ng 3 taon ng kanyang natitirang termino bilang presidente, maalog or magising yung mga secretaries po na to na underperforming. Pero ang point dito mga kababayan, no, sobrang kapal po talaga ng mukha nitong dalawa po na to. Na sa kabila na nga po ng pag-resign at tinanggap sila ulit, ngayon po, palpak pa rin po ang ginagawa nila at mukhang wala silang pinagbago. So ito nga po, itong dalawang tao po na to ay galing po sa Department of Health at saka sa Department of Tourism. So mga ka-Streetwise, alam naman po natin no, na may ugali po ang ating Presidente Bongbong Marcos. Na minsan napapaisip na nga ako na ano ba, positive pa ba na attitude ito o baka naabuso na. Alam naman po natin no, na si PBBM po nag-aral po sa British at may ugaling Briton po yan. Nauso po talaga sa kanya at ugali po talaga niya ang courtesy resignation. Di ba ang tanong natin dito, kailan nagpa-resign si PBBM na sinabi niya na ito, pag-resign ko to? Hindi. Lahat po ng mga sinibak ni PBBM sa gobyerno, lahat po yan, pinag-graceful exit niya. Okay? Di ba? Si Trixie, si Vic Rodriguez, di ba? So, ngayon, ang gusto ko lang kasing malaman dyan sa comment section, no? Itong ugali pa ba ni PBBM nagiging positive? Well, para saan positive ito? Kasi he's being civilized. Pero syempre, ang downside po nito mga kababayan, naabuso. Katulad nga po ng dalawang tao po na to na si Herbosa at saka si Cristina Frasco. Okay. So ito no, marami na pong vlogger na content dito sa mga sa dalawang ito. 'Di ba? Ngayon, una, pag-usapan muna natin itong sino muna? Sige, si ano muna si Herbosa muna. Okay. Alam niyo po ba na marami po dyan sa DOH ngayon ang mga bata-bata pa rin ni Bongo, mga tauhan pa rin po ni Bongo, na hindi pa rin po sinisibak ni Herbosa. So, sino nagpasibak dito? Malacanang mismo. So, ang point dito, bakit inintay pa ni Herbosa na sibakin tong mga tao na to ng Malacanang na imbis na siya na dapat na magpasibak? So, ito nga po sila, wait, pakita ko sa inyo. Ito nga po si Ariel Valencia, di ba, ASEC, at saka si Jaime Bernadas. Okay? Director ng Region 4. Okay? Mga kababayan, itong dalawang tao po na to, no, matagal na po ito sa DOH. Noong panahon pa po ni Digong ito. Nag-iba lang ng pwesto. So ngayon, alam niyo ko nung bad trip dito mga kababayan, especially itong si Ariel Valencia. Itong si Ariel Valencia mga kababayan, di ba, nung nakaraan na content natin, na nagtataka tayo kung bakit may mga super health center na hindi naman konektado kay Bonggong pero pag nag-opening po, si Bonggong yung naka-front. Yan, baka may mga picture pa tayo papakita, no? Yan. Kasi kung makita nyo naman mga kababayan po, yan po, logo po ng DOH. So wala pong kinalaman kahit sinong senador po dyan. Pero ang point natin dito, bakit ginagamit ni Bongo yung proyekto ng DOH para sa photo ops? Well, gets naman namin na yung pondo niyan galing po sa legislative.
no, na committee nga po ng both houses, no, ng House tsaka ng Senate. Pero ang point dito, tapos na po yung trabaho nila dyan pag nabigyan na po ng pondo. Yung pag-execute po niyan, nasa executive branch na po yan, na ito na nga po si Herbosa. So nalaman po namin mga kababayan no, na itong si Ariel Valencia pala at saka itong si Jaime Bernados pala, ang nagiging tulay ni Bongo para po makapag-photo ops siya dyan po sa mga infrastructure po na ginagawa po ng DOH ngayon. So alam naman po natin yung point dito mga kababayan no, na ang propaganda po ni Bongo kalusugan. At sobrang bullshit po nun. Kasi nga po, alam naman po natin na si Bongo po ang isa po sa promotor ng reward system ng patayan. Tapos, ang propaganda niya, kalusugan, parang contradicting naman, di ba? So, at ang balita pa namin, meron pang mga tauhan dyan si Bongo sa Department of Health na hindi pa rin po sinisibak ni Herbosa. So, bakit? Ano ba, DDS ka ba? DDS ka ba? And by the way, ang daming sumbong sa amin, no? Iba, filter ko lang eh. Ito hindi ko bine-verified, pero may mga kwento sa amin na si Herbosa nga daw po ay may kabit. Yung isang kabit niya nga daw po nakapwesto ngayon dyan sa DOH. No? Totoo ba yun? Ewan ko lang kung totoo yun, pero sinasabi lang namin, may mga info po nagbibigay sa amin na ganun. Yung iba kinontentan nila, pero ako po, nagtatanong po tayo. Na totoo ba na yung isa mong kabit, beauty queen? Diba? Tapos na isa pa. Na ngayon po, nakapwesto ngayon dyan sa DOH mismo. Pakiayos naman. Diba? And by the way, anong pinakamalaking tanong natin dito kay Herbosa? Ano ang pinaka tumatak sa DOH? Noon na magandang proyekto na papakinabangan po talaga ng sambayan ng Pilipino na talagang tumatak talaga. Diba? Naalala ko yung isa sa pinakamagaling nga po na DOH secretary natin, si Juan Plavier. Diba? Na nung siya yung DOH secretary noon, talagang may mga programa siyang tumatak po sa taong bayan. Bakit ngayon wala? O, diba? Actually, marami na po na content kay Herbosa, pero ang point natin dito, itong mga bali-balita po ba na to tungkol sa mga kabit-kabit, totoo ba to? O ko lang at ito ang point natin dito, no, hindi naman po tayo nakikriticize para manira. Nakikriticize po tayo, di ba? Para po sa improvement. Magkaiba yun. Kasi po, for example po, di ba yung mga DDS nakikriticize, pero ang intention nila manira. Pero tayo po kasi mga kababayan po, no, nakikriticize po tayo, hindi porket po na appointee po ni PBBM yan, hindi po ibig sabihin na pupurihin po natin yan palagi. Pag palpak, and tanong ko nga sa inyo, ano ang magandang nagawa po ng DOH nung pamumuno nga po ni Herbosa na tumatak po sa kasambayan ng Pilipino? Ang sabi ko nga, hindi porket na ginagawa mo yung daily task mo, magaling ka ng leader. Hindi po ganun yun. For example, di ba, pag naglinis ka ba ng bahay, magaling ka na ba? Hindi. Kasi araw-araw mong ginagawa yun. Pag naligo ka ba, pag naghilod ka ba, magaling ka bang tao? Hindi. Kasi araw-araw ka naliligo. So, siguro gets nyo naman ibig kong sabihin. Di ba? Ginagawa po natin to kasi hindi naman po tayo kulto. Kasi kung lahat po ng government secretaries po ni PBBM na kahit palpak, pupurihin po natin, wala na tayong pinagkaiba sa mga DDS niyan. Diba? Alam niyo mga kababayan, no, nung panahon nga po ni Digong, no, kasi siyempre meron tayong mga kaibigan ng mga DDS dati na ngayon nakakampi natin. Alam niyo yung advice sa kanila. Ba may sekretaryong palpak, tirahin ninyo. Ganon. Oo. O dati hindi ka naniwala sa amin, di ba? Nung na-criticize namin si Lagdameo. Di ba? Pero in the future, tama pala kami. Di ba? Nag-unsub na kayo sa akin eh. 1,000 kayo mahigit na wala, di ba? O. Tapos, nung kay Gibara, di ba? Kay Gibara, medyo nagkasundo tayo doon. So ngayon mga kababayan, no, ngayon napag-usapan ngayon natin dito, sunod, itong si Cristina Frasco. So actually, mga kababayan, no, ang sumisita ngayon dito kay Cristina Frasco, di ba, mga kapwa niya rin po cabinet secretaries na sobrang underperforming daw. So for example, no, ito may papakita kong balita dito. Wait, pakita ko lang sa inyo. Ito ang unang nag-ano sa kanya, ang unang nag-criticize sa kanya, si John Vic. Sabi ni John Vic, tourists aren't coming to the Philippines because they don't feel safe. Sabi po ni John Vic Rimulya po yan.
'Di ba? So, ito po, pag-criticize nga po ito sa Department of Tourism. At saka, ito pa, si John Wick pa rin ata ito, no? Ito. Meron pa dito. Oh, ito tourism stakeholders na may sabi nito. Oh, tourism stakeholders slum survey naming Philippines list safe for tourists. So, isa po sa mga rason kung bakit nga po hindi po pumupunta ang mga turista po sa Pilipinas because they don't feel safe. Alam nyo kung bakit? Kasi po, kulang po talaga sa programa itong Department of Tourism natin. Alam nyo, napakasimple na naman ng pangontra dun eh. Kung pakiramdam po ng mga foreigner natin na hindi po sila safe sa Pilipinas, kontra nila ng tamang impormasyon. Di ba? Tandaan po natin na gumaganda po yung safety index po ng Pilipinas. Di ba? Bumaba po yung crime rate natin, bumaba rin po yung mga insidente nga po ng krimen sa Pilipinas base po yun sa PNP. So, ang problema dito, di ba, ginawa po ng PNP lahat, pero po yung information sa mga foreigners, sa mga posible po maging turista sa Pilipinas, kulang po. So, anong ginawa ni Frasco? Wala lang. Nakapagsosyalan lang. Alam niyo kung anong pangontra dito? Pag may nakitang foreigner, interviewin. Di ba, isama sa advertisement. So, anong ginawa ni Frasco? Wala. Di ba? At tanda natin mga kababayan, ito ito. The Philippines fail to achieve 2024 tourist target despite growth in arrivals. Di ba? So dumami yung arrivals pero humina po yung kita. Bakit ganun? Alam nyo ito ito magandang example dito eh. Kasi po kahit naman ako paano, no, naging tourist po ako sa ibang bansa. No? Alam nyo, kapag nasa ibang bansa kayo, especially pag kayo ay nasa tour, talagang ang gusto po ng tour guide at ang gusto po ng gobyerno na pupuntahan ninyo, makakuha ng pera sa mga turista. Ganon. Di ba naalala ko nung pumunta kami ng China eh. Di ba? Ang pasalubong sa amin kayo bumili. O ang souvenir sa amin kayo bumili. T-shirt sa amin kayo bumili. Huwag kayo bumili sa labas. Ganon po. Sa Pilipinas naman po, hindi po ganon nangyayari. Pag pumunta po yung turista sa Pilipinas, wala lang. O tourist. DIY. Bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi ayun ang sabi sa akin ng mga foreigners po na pumunta sa Pilipinas nung nagtutour din po kami. No, na hindi po talaga maganda yung marketing po ng Pilipinas. And by the way, mga kababayan, sa dinami-dami po ng mga gandang lugar sa Pilipinas, bakit po underperforming pa rin po yung Department of Tourism? Anong ginagawa ni Frasco? Di ba? So, ayun po, no? So, ang point natin dito, mga kababayan, no? Sana ayusin lang po ng dalawa na to. Hindi naman natin sinasabi na nasibakin sila sa pwesto, huwag kayo dyan. Di ba? Hindi po ganun. Ayusin yung trabaho ninyo. In the first place, taong bayan po, di ba? Sa taong bayan po kayo nagsisilbi. Especially DOH, kalusugan. Pero bakit nga ganun? Wala kaming makitang overwhelming, wala kaming makitang overwhelming na proyekto ng DOH. Di ba? Pati yung, pati sa Parmali nga, di ba? Wala kang pinakitang ebidensya dito. Isipin niyo yung kaso ng Parmali, si Digong po na-acquit, di ba? Sa ombudsman. O kasi nga po, di ba? Walang binibigay na ebidensya itong si Herbosa. Itong si Frasco. Ano naman ginawa nito? Di ba wala rin, palpak po talaga sa loob ng 3 taon, palpak po yung DOT. At tandaan nyo, di ba, isang beses na po, no, nasita po tayo dyan ng mga DDS. At that time, tama po ang mga DDS nung panahon po na yon. Overreacting lang sila. Masyado lang silang OA. No, yung ginawa nga po ni Frasco dati na sobrang nakakahiya, na gumamit po ng footage ng Thailand para po sa promotion ng mahalin ng Pilipinas, no, sa promotion nga po ng tourism sa Pilipinas. Isipin mo commercial ng tourism ng Pilipinas, gumamit ka ng footage ng Thailand at Dubai. Doon pa lang palpak na eh. Ewan ko lang. Kasi sa loob ng 3 taon, hindi nyo pa na alam trabaho ninyo. Well, yun natin. So kayo po, no? So comment na po nyo sa baba. Kung ano masabi nyo nga po dito sa dalawang underperforming nga po na cabinet secretaries nga po na appointing nga po natin presidente, na kayo ba
Okay ba kayo sa kanila? Di ba? Kasi kanya-kanya tayong opinion, iba-iba rin po tayo nakikita. Pero base rin po sa nakita namin, at base rin po sa mga nagbigay po sa atin ng info, mukhang ganun na nga po. So yun po, no? So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.